Hinihikayat ng Office for Transportation Security ang mga terminal ng bus na higpitan ang kanilang seguridad para sa kaligtasan ng mga pasahero. Napag-alaman kasi na wala palang security plan ang kumpanya ng bus na sinakyan ng 2 pasahero na pinatay sa Nueva Ecija. Yan ang ulat ni Karen Villanda. Sa harap ng investigasyon ukol sa naganap na pamamaril sa loob ng bus sa Nueva Ecija, binigyan diin ng Office for Transportation Security ang kahalagahan ng pagkakaroon ng security plan. Napag-alaman rin na walang isinumiteng bus operator security plan ang kumpanya ng bus na sinakyan ng mga biktima ng pamamaril. Sa inilabas na standard guidelines ng OTS noong May 2022, isinama ito sa requirement sa pagkuha at pag-renew ng mga prangkisa. In fact, napuntahan na sila ng ating mga land auditors coming from the Office for Transportation Security at doon nga namin na pag-alaman na ang Victory Liner ay hindi pa po nakapag-prepare, hindi pa nakapag-submit sa OTS at ito ay alam po namin sa LTFRB. Aminado ang OTS sa bagamat bago pa ang polisiya, ilang beses nang inabisuhan ang bus company na magpasa ng security plan bago pa man mangyari ang insidente ng barilan sa loob ng bus. Pinakahuling paalala ay nitong bago mag-undas kung saan nagkasa ng oplan biyaheng ayos ng Department of Transportation. Pero pumayag na naman ang bus operator na lumahok sa workshop ng OTS ngayong November 23 para malaman ang panuntunan dito. Dapat kasing maging kasing higpit ang seguridad sa mga paliparan ang ipinapatupad sa mga pampublikong sasakyan sa kalsada. Example po dito, yung paglalagay nga ng CCTV camera, ang pagkakaroon ng inspeksyon na bago sumakay ng bus. Bawa, merong kagaya po sa airport na yan, yung pinapatupad natin diyan. Meron tayong metal detectors, meron kong x-ray, mga ganyan po. Sa terminal, meron na rin pong mga ganyan. May mga bus operators at bus terminals na nagpapatupad ng ganyan. Unti-unti po nating iniikot at marami na pong nakakatugon. Sinubukan naming kunan ang pahayag ng bus operator ukol dito pero wala pa silang sagot sa ngayon. Hinikayat ng OTS ang terminal-to-terminal na operasyon ng mga bus dahil dito ay nasasala yung mga pasahero. Dito ay may metal detector, pagdaan, walk-through detector din para naman masala yung mga bagahe ng mga pasahero bago sila umakyat ng bus. Sa paunang investigasyon ay napag-alaman na pumara lamang mula sa kalsada sa Bayumbong, Nueva Vizcaya ang mga suspect at hindi sumakay mula sa bus terminal sa Kawayan City sa Isabela. Pero para sa ilang commuters group, hindi maiiwasan sa mga probinsya ang pagpara ng mga pasahero sa mga dumadaan na bus imbes na sumakay sa terminal. Kaya naman magpupulong sila ngayong weekend para irekomenda sa LTO at Senado na ipatupad ang paggamit ng mga handheld detector sa mga bus para matiyak na walang dalang armas ang mga sumasakay na pasahero. Maliit lang naman ang presyo ng handheld eh. Hindi naman napakalaki kasi marami na ngayong modern na scanners na very effective din pero hindi napakataas na ng presyo. Hindi katulad dati yung mga milyon ang presyo ng mga scanners. Ngayon po hindi. Yung may mga scanners nga po hindi umaabot na 1,000 eh. Iginiit naman ng commuters group na isolated case ang nangyari at walang dapat ikatakot ang mga sumasakay sa provincial buses. Nakita po natin targeted yung mga biktima. Pinag-aralan po ang kanilang kilos at talagang sinundan sila at mayroong dahilan kung bakit nangyari yon. Sa 70 years po na existence ng Victory Liner, ngayon lang po nangyari at sa tagal po ng ating history, ng ating mga pag-commute o mobility, napaka maliit po ang statistics nung talagang nangyayari ng ganun. Karen Villanda para sa Bayan.